Kayo ba'y naghanap ng trabaho sa farming dito sa Canada? Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong trabaho opportunity dito sa Canada. No? Kung kayo man ay nagbalak ng mga opportunity dito sa mga job seekers na gusto at nagbalak dito sa Canada maghanap ng trabaho, sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. Lalo na yung mga nagbalak ng farm worker, no? Talagang ito po ay napakagandang opportunity dahil napakaraming taong kinakailangan. So ito po ay nasa British Columbia na trabaho at sana po ay makatulong to sa inyo. And again, sinasabi ko, ilalagay ko yung kanilang email sa description box upang kung sa tingin ninyo kayo may qualify dito, subukan nyo lang mag-apply dahil ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo. No? Kung kayo ba ay may mga fruits or vegetables, fruits and vegetables experience, subukan nyo itong trabaho dahil ito po ay napakaganda. No? Subukan nyo lang. And again, kung kayo man ay qualify, apply kayo. Pero sa mga hindi nagko-qualify dito, please huwag kayo mag-apply dahil nagsayang lang kayo ng oras nyo kung kayo ay wala namang sapat na qualification, subalit kayo nag-apply, baka sakali, hindi po mag-work yan. Okay? Ako po nagsabi sa inyo, hindi mag-work yan. Dahil importante sa Canada na kayo po ay merong sapat na work experience upang kayo ay tawagan ng mga employer. And again, sinasabi sa inyo na speaking of tawag, hindi po ang mga employer tumatawag sa WhatsApp, mag-ingat po kayo. At hindi po sila nanghihingi ng pang-biometrics, ano? Huwag kayong magbigay-bigay ng mga pera-pera dyan. Okay? Dahil ang biometrics ay kung kayo man ay may interview na, kayo ay may mga job offer, yan na, magsunod-sunod na yan sila. Mag-medical ka, andyan na yung permit ninyo, tuloy-tuloy na yan na proseso. Okay? Kaya relax lang. Maraming nagko-comment sa aking Facebook at sinasabi ko yun, may nagsasabi, wala na daw interview. Nanghingi lang ng biometrics, okay na daw. Hindi po pwede yan. Okay? Hindi po pwede yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga nanghihingi ng pera sa inyo. Okay? So, but again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay sana matutukan ninyo upang kayo ay magkaroon ng ideya kung kayo ba ay qualify dito sa mga trabaho. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below dahil ako naman talaga ay nagre-respond sa inyo. Subalit, sinasabi sa inyo, ang pag-apply, pwede kayo mag-apply online, pwede kayo mag-apply, meron tayong mga legit agents sa Pilipinas. Kung hindi man to para sa inyo, meron tayong mga legit agents sa Pilipinas. No? Meron tayong POEA, andyan si DMW, subukan nyo lang dahil si DMW, maraming pinopost dyan, si Press Dynamic andyan, si iPumps andyan, nagpo-post din, si Charter Use Prime nagpo-post din. So, subukan nyo lang. No? Subukan nyo lang, baka pwede mag-work to para sa inyo. No? So, subalit itong ating pag-usapan ngayon ay ito po ay nasa job bank. Kung kayo man ay wala pang profile dyan or hindi pa kayo mag-sign in kayo upang kayo ay magkakaroon ng notification kung kayo man ay may hiring para sa hinahanap niyong mga trabaho. Okay? Napakalaking bagay. So, subalit guys, ito nga sabi sa inyo, ito po ay nasa job bank at subukan nyo lang dahil andun po ito nakapost. Okay? So again, tingnan natin kung ano ba mayroon dyan. Farm workers, ano? At ito po ay na-verify sa job bank at ang employer dito ay si Mayors Organic Farms Incorporated. At ito po ay nasa Aldergrove sa British Columbia. Okay? So again, ang salary dito ay nasa $16.75 per hour, 30 to 65 hours per week. Nako, mayroon tong overtime. So seasonal employment full-time. Okay? So again, ito po ay flexible hours, early morning, daily, weekend, overtime. So sabi ko sa inyo, may overtime to. So again, ito po ay 22 katao ang kinakailangan na mga trabahador dito. And sinasabi ko nga, ito pong employer ay nag-apply na sila ng LMIA para makapag-hire ng mga temporary foreign workers at ang mga Canadian at permanent resident are able and encouraged to apply. Hindi sinabi dito na mga Canadian at permanent resident lang ang pwedeng mag-apply dito. Able sila and encouraged to apply. Okay? Pag walang mga Canadian at permanent resident, saka na si temporary foreign workers papasok dito at sila bibigyan ng LMIA. Dahil ang mga Canadian permanent resident hindi kailangan ng LMIA. Okay?
So again, ang overview dito ay English. Kung kayo man ang inyong education ay no degree, certificate, or diploma ang inyong education. So again, ito po ang experience is an asset. Importante, meron kayong experience sa pagiging farmer. Okay? So again, ang worksite environment dito ay mga fruits and vegetables, combination of farming and other miscellaneous crops, farming. Okay? Other vegetables and melon farming except potato. Outdoors, wet, damp, noisy, dusty, at hot. So, ang responsibilities and task, ito po yun ang sinasabi sa inyo na dapat mayroon kayong ano ba ang inyong mga responsibility bilang isang farmer kung kayo man ay nagtatrabaho sa farm, no? Kung kayo man ay mayroon kayong trabaho sa mga vegetables, no? Mga prutas. So, ilagay nyo dito, no? Ilagay nyo kung anong mga ginagawa nyo. So, kayo ay nagki-clean ng crop, grading, greenhouse cleaning, hand harvesting vegetables, harvesting seedlings, seeing crops, plant, cultivate and irrigate crops, vegetables, culling, weeding, nag-harvest crops, sort and pack fruits and vegetables, load, unload, and transfer, supply and farm produced livestock and poultry, clean work area. Okay, so again, sabi sa inyo, kung ano man ang mga experience niyo, subukan nyo mag-apply kung meron kayong klaseng ganito at pwede ninyo itong gamitin ang kanilang task, ilagay nyo sa inyong resume para mas maganda tingnan. Okay? And again, ang experience and specialized dito ay vegetables and blueberries. Kung kayo man ay may mga vegetables, halimbawa kung anong mga vegetables yan, ilalagay nyo kung anong mga vegetables yan. Mas maganda na nakaspecify yung inyong mga vegetables kung ang inyong pagpa-farm ay mga vegetables. No? Kung meron kayong mga crops dyan, kung meron kayong mga fruits na melon, mga mango, or ano pa bang mga ilalagay nyo na lang para mas maganda din na makita din nila na meron kayong experience dyan. Ito yung additional information, no? Work condition and physical capabilities. The fast-paced environment, work under pressure, repetitive task, handling heavy loads, physical demanding, attention to details, eye-hand coordination, ability to distinguish between colors, nagsisetting, combination of setting, standing, walking, then standing for extended periods, walking, nagbibending, crouching, kneeling, overtime is required. Nako, napakaganda naman ito. So again, ito po ang kanilang email address na si mayor.org@telos.net. Ilalagay ko yung kanilang email address diyan sa description box upang kayo ay makapag-apply ng trabaho dito sa farm worker. Okay? So again, sabi sa inyo, kung kayo man ay qualify, subukan nyo lang mag-apply ng trabaho dito. Subalit, ang importante na ang inyong mga resume ay maganda, ang inyong mga task, ano bang mga job description nyo sa pagiging farmer, importante nakalagay yan. Kung kayo man ay nag-a-apply sa welding, importante anong klaseng welding rod ang mga gamit nyo, stainless o ano-ano pang mga trabaho dyan. Kung kayo man ay mga cook, anong klaseng mga pinaluluto nyo, importante din yan. Napakalaking bagay na ang inyong work description or job description ay nakalagay sa inyong resume upang hindi kayo masyadong mahirapan at ang pagbasa ng mga employer ay talagang impressive yung dating, di ba? Kasi dito tayo sa Canada pupunta, okay? Yan ang importante. So, balit sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy nyo ang inyong mga plano sa pag-apply sa Canada. Kung hindi man to para sa inyo, maraming trabaho na pwede niyo applyan. Sinasabi ko sa inyo kanina na meron tayong mga legit na agencies sa Pilipinas, meron tayong First Dynamic, Mercan, Magsaysay Global, Chartiers Prime, Staff House, napakarami. No? Napakarami. So kung gusto niyo ng kopya niyan, pwede kayo pumunta sa DMW or pumunta kayo sa PUAA upang magkaroon kayo ng listahan ng mga legit na agency na nagpaparating dito sa Canada. No? And again,
ang Canada po ay walang placement fee. Yan ay pinagbawal. Okay? So, importante alam nyo na kung kayo man ay nag-apply dito, importante alam ninyo na ito po ay walang placement fee. Okay? So, but again, sabi sa inyo, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay masubscribe niyo at huwag niyo kalimutan lagi yung notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating YouTube channel. So, ganun pa guys, pwede niyo i-share to ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na kagaya sa inyo, pwede niyo i-share sa inyong mga Facebook or sa Instagram or sa TikTok itong ating mga videos. So, ganun pa guys, again, sana po yung may natutunan kayo dito sa ating video ngayon at mag-comment lang kayo. No? Mag-comment lang kayo. Dahil ilalagay ko yung information nila doon sa description box. So, ganun po guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. At that's it. So, again, thank you so much. Ingat po kayo lagi. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.